mga messages natin for the past, nag-start tayo sa assurance ng salvation. Pangalawa, yung about the Bible. And then about prayer. And then worship. Ngayon, about fellowship. Now, yung passage natin na nabasa sa 2 Corinthians chapter 6, 14 hanggang 16, may binanggit na tinatawag na unequal yoking. Okay? Sa English. At iintindihin natin ang application niyan sa buhay natin ng mga Christians. So, ang title natin is Fellowship in Faith, Understanding Unequal Yoking, based on 2 Corinthians chapter 6, 14 hanggang 16. Sa next na slide, in 2 Corinthians 6:14 hanggang 16, Paul uses the metaphor of being unequally yoked to warn against forming close fellowship and partnerships where faith commitments differ. Now, ang message natin is about fellowship in faith. Okay. Partnership in faith. Close relationship in faith. Yun yung pinaka-message natin na may warning si Paul sa hindi ka pananampalataya, how to relate with them. At ang description niya is unequally yoked. Being unequally yoked with non-believers. So yung first point na application natin is on marriage. Unequally yoked, challenges in marriage, and close partnerships. Bali, kahapon ay dumalaw yung ilang leaders natin sa bahay at binati kami kasi anniversary namin bukas. Okay? Anniversary namin. 20 years na kami sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. And kami ay masaya na in this 20 years, matagal-tagal na rin kami dito sa Emmanuel Christian Church. So, praise the Lord. Now, sa 2 Corinthians 6:14, basahin natin ng sabay-sabay. Do not be unequally yoked with unbelievers. Ito ay sinabi ni Pablo sa mga Christians sa Corinto na dapat they should not be yoked together with unbelievers. Ang description niya dito yung yoke. At ang yoke, yun yung nilalagay sa dalawang baka, dalawang animales dito sa kanilang ulo para pag sila'y nagtrabaho or naglakad, sabay-sabay. Dapat magkaparehas ang laki, magkaparehas ang uri para maayos yung kanilang dadaanan or takbuhin or gagawin. Dito sa picture na ito, ang isang baka nakayoked sa isang asno. Okay? So makita natin na hirap silang lumakad. Nahihirapan sila. So, ang application nito sa mga Christians, pag sinabi ng Bible, do not be unequally yoked with unbelievers or do not be yoked together with unbelievers, dapat wag mag-asawa ng hindi mananampalataya. Nakatulad mo. Nakatulad ko. Okay? So, yun yung isang application. Kasi very close relationship. Okay. Sa passage ulit, basahin natin, Sa next na slide. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with unbeliever? Okay. So, ina-apply natin itong
sinabi ni Pablo sa mga Christians na dapat hindi mag-asawa ng mga non-Christians. For what do righteousness and wickedness have in common? Yun yung grounds, yun yung basehan kung bakit. What fellowship can light have with darkness? Nandito tayo sa liwanag. Pagkatapos, ano yung commonality yan sa darkness? Okay. And then ito pa yung nakakatawa. Harmony there between Christ and Belial. Naalala ko tuloy yung isang teacher namin noon sa Bible School na tinuturo niya ito. Sabi niya, gagawin mong magbiyanan si Satanas at ang Diyos. Okay? Kasi ang ama natin ay ang Panginoong Diyos. Ayaw naman maniwala yung iba at na halimbawa na pangasawa mo, ginawa mong magbiyanan yung demonyo at ang Diyos. Yun ay kanyang joke lamang. Ano? What does a believer have in common with unbeliever? Now, sa next na slide, imagine a marriage where one spouse prioritizes living a Christ-centered life while the other prioritizes worldly pursuits. Sa isang mag-asawa, isang Kristiyano at hindi naman, yung isa spiritual. Kino-consider niya yung pag-attend sa church, Bible study, fellowship. Yung isa puro kamunduhan ang kanyang ginagawa. Gumagawa ng mga kasamaan. Okay, so mahirap magsama. Mahihirapan sila. Now, ikwento ko uli yung testimony sa aking kapatid. Sa next na slide. Yung naka-blue, yan yung aking mas bunsong kapatid na may mga nanliligaw sa kanya nung araw. Hindi sila Christian. Yung isa, medical doctor. Tapos, yung ate ko, medyo tuwang-tuwa. Sabi niya, okay yan. Okay yan. At that time, hindi pa ganun ka-mature yung aking ate. Kaya tuwang-tuwa siya, sige, ikuan mo na, sagutin mo na. Nagtanong sila sa akin, ikaw, kasi ikaw pastor, paano yan? May naliligaw na ganitong sa kapatid natin. Ang sagot ko lang ay ganito. Yung kapatid natin na yan, sabay kami nag-Sunday school yan, lumaki kami sa Sunday school. Tapos, uma-attend din kami sa mga camps and conferences na pag-aaralan namin ang mga ganyan. Kahit ako'y pastor, sasabihin ninyo, pwede kong balibalik ta rin, i-twist yung Bible para umokay lang sa gusto natin, gusto ninyo. Pero sa Bible pa rin, pinagbabawal, sabi ko. Yung kuya ko ay very strict talaga, very straight. Sabi niya, hindi Christian. Bawal talaga. So, siya yung very frank na sinasabi niya. Every time na ang aking mga kapatid mag-aasawa, talagang very firm siya na dapat Christian. Kaya yung isang kapatid ko na mag-aasawa, bago sila ikasal, talagang pumunta yung kuya ko para i-evangelize yung mapapangasawa. Okay. Ganon din yung mapapangasawa na mas bunso. Talagang bago ikasal, talagang gagawin niyang mission na i-share niya yung gospel. Talagang i-evangelize niya. So, ang nangyari dito, napunta siya ng Amerika, yung kapatid kong ito nurse. At doon, meron siyang nakilala ito. Tapos, tumawag siya sa kuya ko. Sabi niya, kuya, meron ditong kasama namin sa church, Filipino church, pero siya ay uma-attend doon. Sabi niya, ang pangalan niya rin ay Christian, kaya double Christian. So, pumayag yung kuya ko. Sabi niya, okay yan. Tama-tama yan. So, sa biyaya ng Panginoong Diyos, ito yung kanyang napangasawa. Meron naman din tayong Christian dito sa church. Christian ang pangalan. Christian din yung
Christian din siya, no? Nandiyan si Christian sa likod, ano? Kaya double Christian yan. Okay? Now, tingnan po natin sa Bible yung isang problem ng nag-asawa siya ng hindi kapanampalataya. Si Solomon sa next na slide. Ang sabi ng Biblia, si Solomon, kahit binigyan siya ng katalinuhan, kayamanan, pinagpala siya ng Panginoong Diyos, kaso nag-asawa siya ng hindi niya kapanalig. At dahil doon, itong hindi mananampalatayang mga asawa niya, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At niyaya nila si Solomon at sumamba rin siya sa Diyos-Diyosan. Yun yung potential na mangyari pag ang napangasawa mo ay hindi kapananampalataya. At ang sabi ng Bible, ginawa ni Solomon ang hindi gusto, hindi nais ng Panginoong Diyos. Very interesting kasi very wise siya. Si Solomon. Pero sa larangan na ito, hindi siya naging wise. Kaya mga kapatid, lalo na yung mga kabataan, maging wise po tayo dito. Okay? Habang buhay na makakasama ninyo, makakasama natin ang ating mapapangasawa. Sa next na application naman, finding strength in shared faith. Ito naman ay sa friendship. The importance of spiritually uplifting friendships. So itong do not be unequally yoked with unbelievers or do not be yoked together with unbelievers can be applied sa close friendships. Okay? Tingnan po natin uli yung passage natin, do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with unbeliever? What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God has said, I live with them. I will walk with them. I will be their God, and they will be my people. So, dito, makita natin yung community natin bilang Christians, bilang believers, iba sa mga non-believers. We belong to the family of God. Sabi dito, we are the temple of the living God. At ang sabi ng Diyos, I will live with them and walk among them. I will be their God and they will be my people. So ang invitation dito to form close ties or fellowship sa mga kapamilya natin sa Panginoon. Okay? Kapanalig ng pananampalataya. We belong to the family, to the community of God. Okay? Hindi ibig sabihin na hindi na tayo makipagkaibigan sa mga non-Christians. Tingnan natin sa next na slide. The call to avoid unequal yoking doesn't mean isolating ourselves from non-believers. Okay? Not necessarily na you are isolating yourself from non-believers. The Bible instructs us to love and share the gospel sa mga non-believers. Okay? So, kailangan may degree of friendship pa rin sa kanila, sa mga non-believers. However, for our closest companions, Paul advises seeking those who share our faith. He asks, what fellowship has light with darkness? Just as light cannot coexist comfortably with darkness, our faith journey is strengthened by surrounding ourselves with fellow believers. Okay? So, may degree ng closeness sa mga non-believers. May mga illustration tayo, sa James 4:4, basahin natin ng sabay-sabay. You adulterous people,
Don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. So not necessarily actually, bawal makipagkaibigan sa mga non-believers, kundi sa worldliness, sa kanilang ginagawa na masama. Okay. Sa next na slide, may isang estudyante nag-graduate sa PTS. Bliner ko para hindi makita, at least maalala ko, ikukwento ko. Kasi shinare niya yung buhay niya. Siya ay isang pastor. Nag-asawa siya, meron silang 2 mga anak. Kaso nga lang dumating yung panahon na ang kanyang asawa ay nakukulangan sa finance at pinag-a-abroad niya yung asawa niya, yung pastor. Sabi ng pastor, tinawag ako magpastor dito. So, hindi siya nag-abroad. Okay. And then, sabi ng babae, okay, ganito na lang. Magtrabaho na lang ako. O di, okay naman, magtrabaho. Hindi naman bawal. Yan ang problema. Doon sa pinagtrabahuan niya, dami nilang mga ganap kung saan-saan. At napapansin ng asawa niyang itong pastor, uuwi siya minsan, lasing na, nakainom yung babae kasi nga mayroon silang mga ganap kung saan-saan. Minsan hating gabi na uuwi, papabayaan na sila. Ang pinakamalala na nangyari, nung hinalikan niya yung asawa niyang pastor. At ang sabi niya, goodbye. I'm sorry, I don't love you anymore. So, na-shock yung pastor na ito. Yung mga anak nila, ayaw sumama sa babae. Siya pa rin yung nag-alaga. Kaya nung nagkukwento siya, gusto niyang umiyak. Sabi niya, gusto ko magsulat ng libro. Goodbye. I love you, goodbye. Sorry, I don't love you anymore. Pero pinakita dito yung hatak ng kamunduhan na kahit asawa ng pastor, pwedeng hatakin ng kamunduhan. Okay. Minsan, akala natin na easy-easy lang yan, madali lang yan, kayang control yan, kaya ko yan, Pero, yung pool ng worldliness, very strong. Kaya yun yung warning, kahit sa mga kaibigan natin, may limit pa rin. Meron tayong salita sa Pilipino, pakikisama. Yung sa next na slide, it's a very profound na salita natin, pakikisama. A Filipino trait that means flexibility or being good at getting along with others. Diba? Ang galing makisama yan, Okay, dapat makisama tayo. Tama naman yon. The problem is that pag hindi tayo nag-iingat, tayo ay nakikisama. Okay? Nakikisama, later on, nakikisama. Yun po yung boundary. Yung pakikisama is very good, pero yung pakikisama, pag binigkas mo ng iba, masama na. Pakikisama. O, di ba? Hindi na tama yon. Kaya may mga instances, may nabalitaan ako na isang Christian na kabataan na niyaya ng kanyang barkada. Halika, meron tayong session, meron tayong fellowship. Yung fellowship din pala ginagamit ng mga drug addict. Okay. Mag-fellowship daw sila. Sumama siya. Nakita niya, nagdadrug sila. Meron silang pinaikot-ikot na hinihit-hit, pero hindi siya sumama. Sumama siya sa lugar na yon, pero hindi siya
nag-marijuana or nag-shabu. Hindi. Ito yung problema. Biglang ni-raid sila. Okay. Nandun siya, hindi siya nag-drugs, kaso nga lang nandun siya. Kasama siya sa nahuli. Di ba? Isang Kristiyano nandun. Okay, magugulat ka, ikaw magulang, halimbawa, pupuntahan mo, ilalabas mo kasi nakisama lang naman siya. Ang problema, napasama. So ito po yung mundo natin. Kaya meron yung warning, yung close associations sa kanila. Hindi naman bawal makipagkaibigan, pero bawal yung pakikisama. And then, yung third na application, working with integrity. Aligning values in business and ethical decisions. Sa translation na ito, sa next na slide, don't team up with those who are unbelievers. Okay? Huwag maki-team. Okay? Then, yung sa next na slide, ang sinabi rin dyan is, do not be bound together with unbelievers, for what partnership have righteousness and lawlessness, or what fellowship has light and darkness, or what harmony has Christ with Belial, or what has a believer in common with unbeliever, or what agreement has the temple of God with idols. Pinapakita dito yung contrast sa mga believers and non-believers. Now, ina-apply din ito sa trabaho, sa work, sa ethics. Kaya dito sa next na slide, if our work requires us to compromise our ethical standards or participate in activities that go against God's principles, we are unequally yoked. Okay? So, sa work natin, minsan may compromise. Pero ang Kristiyano, dapat tumayo sa tama. Meron ding kasamahan na ganito. May kasabihan. Next na slide. Basahin nga natin na sabay-sabay. When in Rome, do as the Romans do. Okay. Maganda naman. Pag pumunta ka sa isang lugar, gayahin mo sila kung anong ginagawa nila. Pero hindi ito sa mga Kristiyano. Pag pumunta ka sa isang workplace at gumagawa sila ng anomalya, huwag kang sumama. Minsan, si Lynn, minsan dito sa public school, naging uso sa kanila yung tinatawag na bura-bura. May exam ang mga estudyante. Pagkatapos, buburahin mo yung mga mabababa ang score. Palitan mo yung kanilang score para tumaas. Okay, bura-bura, binubura nila. Okay, yung mga Christians, hirap na hirap yung kanilang konsensya. Ang gusto kasi ng principal, burahin ninyo, palitan ninyo para mataas yung ranking natin. O, di ba? So, dapat yung mga ganito, wag makisama ang mga Christians. So, meron yata nag-complain na huli din ang mga yan, kaya tinanggal na sa DepEd. Pero marami pong mga ganyan. Minsan talagang ang mga Christians nagko-compromise na lang. Okay? Pero pagkatapos mag-compromise, mag-sorry sa Panginoon. Okay? Next na slide. The righteous walk with integrity. Blessed are their children who follow them. So, ang point natin dito is, meron dapat integrity ang mga Christians, mananampalataya. Ito yung nakakatuwa sa kwento ng mga Vietnamese. Nung mga estudyante sa PTS. Sabi nila, appreciate daw nila dito sa Pilipinas kasi hindi raw mandaraya yung nasa palengke. Kung ano yung timbang, yun. Okay. Pero sa kanila daw, yung manok na katulad niyan, i-injectionan daw yan ng tubig. Okay. Pagkatapos pag kinilo mo, di dagdag. Common daw sa kanila yun, pero wala daw siya nakitang ganito sa Pilipinas.
Marahil hindi natin alam kasi. Pero pag nalaman yan, pwede palang injectionan itong mga manok. Okay, pagkatapos ang 1 kilo naging 2 kilo. Ang nakakatuwa, hindi ko alam kung totoo, pero parang joke-joke yun, yung binomba yung isda. Isda naman, binomba ng binomba. Maliit siya, biglang lumaki. Ito yung ginagawa sa business world, minsan yung mga kalokohan na ginagawa nila for the sake na kumita. Pero ang mga Christians, pag ginagawa natin ito, nakikiyok din tayo sa kanila. Okay. We are unequally yoked with them. Nakikisama rin tayo kung ginagawa natin ang mga to. And so mga kapatid, dito sa next na slide, the call to avoid being unequally yoked is not about exclusivity. It's about seeking alignment with those who share our commitment to Christ, whether in marriage, friendships, or business. Surrounding ourselves with fellow believers creates an environment that strengthens our faith and allow us to walk more closely with God. Okay, so ang focus natin dito is about fellowship. Fellowship with God, fellowship with one another. And we are invited na not to be unequally yoked with unbelievers. Kasi iba yung values nila. The point is, huwag tayong makisama. Ganun lang yon. Huwag makisama. Makisama, huwag makisama. Ito yung sabi ni Jesus Christ sa next na slide. Basahin natin na sabay-sabay. Come to me, all you who labor and are heavy burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Si Jesus Christ, ini-invite tayo na sa Kanya tayo maki-yoke. Okay? Be yoked together with Christ. Ang point dito, ang ganda ng yung picture kasi na yan, makikita. Si Kristo, hawak-hawak niya yung krus. Pagkatapos, yung isang bata, nakayakap lang kay Jesus Christ. Jesus Christ is inviting us. Parang ito yung kanyang yoke. Okay. We are connected with Christ because of the cross. Pero at the same time, ang ibig sabihin nito, siya mismo ang tutulong sa atin to carry yung yoke with Him. Hindi mabigat. Bakit? Kasi siya mismo ang magbabata. He will carry. Parang yung tatay ko noon na meron akong karga-karga na kahoy, pero yun nahawakan niya rin para hindi ako mahirapan. Ganun ang ginagawa ni Jesus Christ. So, yung demand ng Bible not to be unequally yoked with unbelievers, pag in-apply natin sa marriage, ibig sabihin nun, tutulungan tayo ni Jesus Christ. Sa friendship, tutulungan tayo ni Jesus Christ. And even in the business world, Jesus Christ will help us para magtagumpay tayo. Can you say amen to that?